Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po ay muli na namang magbubulay, magninilay at mag-aaral po ng mga salita ng Diyos na siyang patuloy po na magbibigay sa atin ng kalakasan, kasiglahan, kagalingan, katatagan, kaligtasan at katagumpayan ng ating buhay sa pangalan ni Jesus. Mga magulang, mga kapatid, nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan habang kayo po ay patuloy na nanonood at sumusuporta sa gawain ito. By the grace and help of God, sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! At nais ko lang pong sabihin sa inyo na sa programang ito, si Jesus ang bida. Amen! Kaya mga magulang, mga kapatid, bago po tayo magsimulang mag-aral ng salita po ng Diyos, tayo po muna ay manalangin sa mandali at patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon, ang kanyang power, ang kanyang authority. Father, in the name of Jesus, muli ka po naming nilulwalhati, dinadakila, pinararangalan, at patuloy ka po naming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Truly, you're the King of Kings, the Lord of Lords, the makers of heaven and earth, the sea, and everything in them who remains faithful forever. Kaya sa pangalan ni Jesus, minsan pa anumang pagkukulang po namin, pagkakamali, pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin po kami. Ikaw po may sabi, sino mang nananalig, hindi mabibigo, sino mang lumalapit sa iyo, hindi mo itataboy. Kaya sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa lahat po ng biyaya, pagpapala na aming natatanggap sa araw-araw ng aming buhay. At patuloy na rin po naming pinasasalamatan ang iba yung katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po, O Diyos, na tunay nga, biniyayaan mo na, pinagpala ang lahat ng makikinig ng iyong mga salita. To God be all the glory in Jesus' mighty and powerful name we pray, and everybody say Amen and Amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! So minsan pa, magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Diyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito. Nawa po kayong lahat ay patuloy na makaranas ng init ng pagmamahal ng Diyos. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, napakainit po ng panahon ngayon dito sa Pilipinas. Kaya mga magulang, mga kapatid, tayo pong lahat ay nawa o hari nawang tumatanggap o tinatanggap natin itong mainit na pag-ibig ng ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? So kunin po ninyo inyong mga Bible, ang inyong mga gadgets, ang inyong po mga notebook, notepads, upang inyo pong mailista itong tatalakayin nating ebanghelyo ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, welcome po pala sa inyo mga ka-wonderful. Munti ko na makalimutan. Ka-New Life, kapatid, kapamilya, kapuso, kasangga, kabagang, ka-espiritu, ka-batchmates, kaklase, mga kaibigan, mga kakumpare, kakumari, at kayo pong lahat na mga kasambahay sa pananampalataya na lagi pong sumusuporta, lagi pong nanonood ng gawain ito, ng live stream na ito. Minsan pa na ating pong pinamagatang The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community.
Hallelujah. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So handa na ho ba kayo? Mga magulang, mga kapatid, kunin po ninyo ang inyong mga Bible o gadgets na meron pong laman ng salita ng Diyos. At atin pong talakayin ito pong napakagandang talatang ito na atin pong kukuning tema o ating pag-aaralang tema o titulo ay patungkol po sa the benefits of abiding in Jesus Christ. The benefits of abiding in Jesus Christ. What are the benefits of abiding in Jesus Christ? Ayon po sa mabuting balita na ating pong pagninilay-nilayan. Nung isang araw ba yun? O hindi pala isang araw. Kanina lamang. Kaninang umaga lamang. Tik na akong magkamali. Hallelujah. Ay gusto ko pong i-share sa inyo bago ko po talakayin itong mabuting balita na ating pong pag-aaralan dahil sa palagay ko'y akmang-akma itong ating talakayan patungkol sa pag-uusap namin ng aking inaanak sa binyag na si Sister Saysay na ngayon po ay nandyan na sa Japan. Kausap ko po siya kaninang umaga At alam kong itong aming pag-uusap na ito ay talagang bagay na bagay sa mabuting balita na ating pag-uusapan. Paggising ko po kaninang umaga, meron po siyang messages sa akin at ito nga po, pinakita niya yung aking isang lumang litrato, year 2017 pa yata ito, na kakaiba yung aking rito, posing, ika nga. So sabi ng aking inaanak ay ganito, Ninong, sabi niya, angas mong tignan dyan ha. 2017 po ba yan, Ninong? Sabi niya sa akin. Ako naman po ay sumagot sa kanya, sabi ko, hehehe. Ganun ba, nak? Di ko nga alam yan, nak Kung saan mo nakita yan. Tapos ako po'y tumatawa. Ayos ka ba dyan, nak? Sabi ko sa kanya. Mag-aral ka ng mabuti dyan. Tapos, hindi ko po akalaing magre-reply pa rin siya. Sabi niya sa akin, nagkakalkal lang po ng mga pic sa mga picture ko po, tapos nakita ko yan. Tapos siya po'y tumatawa. Tapos sinagot niya po yung aking huling naging mensahe. Sabi niya, okay lang po naman ako dito, Ninong. Pinag-aaralan ko pa rin po yung mga salita nila. Nung nakaraan po, pinag-test po nila ako ng hiragana. Ito po yung mga, siyempre, mga salita o mga kataga o pag-aaral dyan po sa bansang Japan. Hiragana, sabi niya. 3 beses po, tapos po, 100% po. Ayan, 100% daw po siya na nakapasa. Minsan naman po, di ko nasasagot yung tamang sagot, sabi niya sa akin. So, ito po yung aking naging message pa rin sa kanya. Sabi niya, ganun ba, nak? Hehehe, ayos Wow! Ang galing! Sabi ko sa kanya, ang galing mo, anak Pag di mo nakuha yung mga sagot, minsan, dahil bago ka pa lang dyan, darating din yung araw, sanay na sanay ka na, at kayang-kaya mo na ang lahat. So, sumugot siya sa akin uli, sabi niya, tuwing pumapasok po ako, lagi po akong nagdadasal. Eto na, yung sinasabi kong may connection sa ating pag-aaral ngayong hapon. Siya ang nag-open up sabi niya, tuwing pumapasok po ako, lagi po akong nagdarasal, natulungan po ako ni God. Tapos po, habang nagtetest po ako, nagdadasal po ako, na ipaalala niya po sa akin yung mga IOEO
Yung mga alphabet po yata ito sa bansang Hapon. A, I, U, E, O po nila. Ayun. Sabi ko sa kanya, mag-pray ka lang lagi, anak, at huwag mo kalimutan si Lord. Oo, tama yan. Ganyan lang lagi ang gawin mo hanggang sa ma-perfect mo na siya. Sumagot pa rin siya sa akin. Sabi niya, minuto po, lagi po ako nagdadasal, ninong. Kahit po classmate ko, sinasabi ko po kay Lord na sana maging mabuti po sila sa akin. At lagi po akong masaya tuwing papasok. Nangyayari po, sabi niya, nangyayari po, kaya lagi po ako nagpapasalamat sa kanya. O, kita po ninyo itong batang ito, bagong-bago lang sa bansang Japan. Ipinagdarasal niya raw lagi yung mga kaklase niya kasi siya lang ang Pilipino eh. Hallelujah! Na maging mabuti raw po yung kanilang mga samahan doon. At lagi po raw silang maging masaya. O, purihin po ang Diyos. Sabi ko naman sa kanya, hallelujah! Nawala yung conversation namin. Purihin ng Panginoon. O, ito, sabi ko sa kanya, wow! Amen and amen. Very good. Basta gawin mong lifestyle ang pagdadasal. Sigurado anak, di kanya pababayaan at iiwanan. Lagi kang may sagot at tugon sa Panginoon. Siyempre lahat po yan ay puro heart-like. Tapos sumagot po ulit siya, sabi niya, opo. Tapos po kumukuha rin po ako ng Bible verse. Tignan po ninyo itong batang ito. Sabi niya, tapos po kumukuha po ako ng Bible verse. Ang pinaka-favorite ko pong Bible verse ay yung nakasulat po sa Jeremiah 29:11. Tapos, ayan, nirecite niya sa akin through messaging o messages itong Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sabi ko ulit sa kanya, yan na. Oo, tama yung ginagawa mo. Amen and amen. Very good, anak. Sabi ko sa kanya, wow. Praise God. Ganyan lang lagi ang gagawin mo and you will never go wrong. Can you say amen? Opo, ninong. Sabi niya, yan po talaga yung ginagawa ko habang nag-aaral po ako. Sinasabayan ko pong kausapin si Lord. Kahit po naglalakad ako, papasok ng school. Ay, ang ganda. Sabi ko sa kanya, nice anak. Talagang very good ka dyan. Pag lagi mong uunahin si Lord, for sure, something good will happen sa buhay mo dyan sa Japan. Bagamat may pagsubok, pero guided ka lagi ni God, anak. Read mo Psalms 121, 1-8, ang sabi ko sa kanya. Meron din po akong verse niya, ninong. O, kita nyo? Sabi ko ulit sa kanya, wow, very good. Oo, tama. Kasi tinuturo ko yan sa inyo. Nice, nak. Basahin mo lagi yan at isa puso mo at isa isip. Tapos, nagbanggit na naman siya ng Bible verse. Sabi niya, Psalms 37 verse 4. Delight in the Lord always, and He will give you the desire of your heart. Hallelujah! Sabi ko sa kanya, isabuhay mo yan, nak. Tama yan, Psalms 37 verse 4. Tapos sumugot siya ulit, sabi niya, favorite ko rin po yung Psalms. Dahil po yan yung pinakamaraming salita ng Diyos. Oo nga naman. At saka 100% plus po kasi siya po yung pinaka marami na mga Bible verses. O, tama rin nga naman. Sabi ko sa kanya, oo anak, tama. Amen and amen. Basta pag wala yung ginagawa, basa ka ng Bible at unahin mong basahin yung 4 Gospels. Sabi ko sa kanya, pinayuhan ko siya. Matthew, Mark, Luke at John. Kasi yan yung buhay ni Jesus.
Okay? Pag natapos yung 4 na yan, saka yung mag-start sa Genesis up to Book of Revelation. Okay? Sabi ko sa kanya, pag meron kang di naiintindihan sa mga binabasa mo, ask ka lang kay Ninong. Sabi ko sa kanya, para magabayan at maturuan kita. Hallelujah. Sabi niya, opo Ninong, thank you po. Tapos, huling-huling message ko sa kanya, oo nak, sige, you're welcome, be good. Be good dyan ha, parati kang mag-aral ng mabuti, and don't forget to pray. Okay? Godspeed, and God bless sa inyong lahat dyan sa Japan. Tapos, nag-heart like siya. Oh, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, mga magulang, mga kapatid, nakaka-relate po ba kayo sa naging kwentuhan namin ng aking inaanak sa Japan? Bagay na bagay po ito sa ating talakayan tungkol po sa John chapter 15 verse 1 to 8. Kung itong batang ito na nasa Japan na, bagong-bago lang siya, ay binabanggit niya ang mga salitang lagi siyang nagpe-pray, pinagpe-pray niya ang mga classmates niya, pag naglalakad siya papasok ng school, lagi siyang nagdadasal, nagbabasa siya ng Bible verses, hallelujah, and so on and so forth. Ay sa palagay ko, she will never go wrong. She will never go wrong. Hallelujah. By the grace and help of God, habang siya ay nasa Japan o nabubuhay dyan sa Japan, sa pangalan ni Jesus. Tama po ba yun, mga magulang ko at mga kapatid? Can you say amen? So purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. So again, ang ating pag-uusapan, the benefits of abiding in Jesus Christ. Hindi ko na lang po siya babasahin ng buo. Magbe-verse by verse po tayo, mga magulang, mga kapatid ha. Kunin po ninyo ang inyong mga Bible at ipipreach ko po ito sa inyo verse by verse. Ang tawag po rito sa estilo ng pangangaral ay expository preaching. Expository preaching po ang aking gagamitin sa John 15 verses 1 to 8. So sisimulan ko po sa verse 1. Okay? Sa verse 1. Mga magulang, mga kapatid, dati sa lumang tipan, ang tinutukoy na puno ng ubas ay ang bayang Israel. Ibibigay ko po sa inyo ang Bible verses, Isaiah chapter 5 verses 1 to 7. Pero dahil sa kanilang pagsuway at dahil sa kanilang pagiging pasaway o katigasan ng kanilang mga ulo, pagdating po sa bagong tipan ay ipinakilala kung sino na po talaga ang tunay na puno ng ubas. Ayan. Kung sino na talaga ang tunay na puno ng ubas. Kaya ito yung ating tatalakayin natin. At ano-ano ba yung mga benepisyo tungkol sa ebanghelyo na ating tatalakayin at pag-aaralan. So sabi dito sa verse 1 ng John chapter 15, I am the true vine. Si Jesus po yan. And my Father is the husbandman. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang magsasaka. So narito po, mga magulang, mga kapatid, ang unang-unang benepisyo kung tayo po ay patuloy na mananatili sa ating Panginoong Kristo according to the gospel that we have read. Number 1, it reveals their true identities. It reveals their true identities. Ipinapakita po rito, ipinapakilala po dito yung totoong identities ni Jesus at ng Ama. Ayon sa John chapter 15 verse 1. Si Jesus po ay ano? Siya ay true vine. Siya ang tunay na puno ng ubas. Tapos yung God the Father as the husbandman or vine dresser. O sa Tagalog, tinatawag siyang ang magsasaka. Hallelujah. Kaya kung ganito ang identities ng anak,
at ng Ama, edi pareho natin silang pananaligan. Parehas natin silang sasampalatayanan. Can you say amen? Kasi nagpapakita ito ng katangian nilang dalawa bilang mag-ama, na si Jesus ay tunay na puno ng ubas, tapos yung tatay naman niya ang siyang magsasaka. Naintindihan po natin, mga magulang, mga kapatid, napakahalaga po na pinaniniwalaan natin itong mag-ama na ito, na sinasampalatayanan natin sila, na pinagtitiwalaan natin ang anak at ang ama. Sabi po ng Bible yan, hindi ba? Sa John chapter 14 verse 1, kung meron po kayong mga daladalahing problema o meron kayong pinagdadaanang problema, ano sabi ng John 14 verse 1? Para ma-establish natin na dapat nating sampalatayanan parehas ang mag-ama. Si Jesus bilang true vine at ang God the Father bilang vine dresser. Ano sabi ng John 14 verse 1? Do not let your hearts be troubled. Have faith in God, have faith also in me, sabi ni Jesus. Sa ibang salin, do not let your hearts be troubled, trust in God, trust also in me. Huwag kayong magulumihanan o huwag magulumihanan ng inyong mga puso, sabi niya sa kanyang mga alagad. Manalig kayo sa Diyos. Ayan, ang Diyos bilang ating vine dresser, at manalig din kayo sa akin, si Jesus bilang ating what? True vine. Hallelujah. Kung ang tatay ang magsasaka at si Jesus Christ ang true vine, nakakita na ba kayo ng cluster of grapes? Yung cluster of grapes, yung buwig-buwig na ubasan. Yung buwig-buwig, di ba ang ganda-gandang tignan, tapos ang sarap pitasin, isa-isa, tapos napakasarap kainin kasi diyan nang gagaling yung tinatawag na wine, hindi ba? Tama po. At pag sinasabing wine, part yun na anointing, hallelujah, ng wisdom, and so on and so forth. So mga magulang, mga kapatid, sa kanila manggagaling lahat ng mga cluster of blessings, cluster of graces and favor na minimithi natin sa buhay. Yung mga buwig-buwig na biyaya, buwig-buwig na pagpapala sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanila magbubuhat yan Kasi sila yung source ng lahat ng mabuting bagay sa ating buhay. Hindi ba? Tama po mga magulang, mga kapatid. Kaya sinasabi ko po sa inyo, itong mag-ama na ito na si Jesus Christ at si Yahweh El Shaddai ay parehas nating paniniwalaan, pananaligan, sasampalatayanan, sapagkat sa kanila nagbubuhat ng gagaling ang mabuting bagay na kinakailangan nating lahat sa buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Number 2, sa verses 2 to 3. Ano sabi rito? Verses 2 to 3. Narito ang pangalawang pagninilay. In abiding with Jesus Christ, there is a cleansing effect. In abiding with Jesus Christ, there is a cleansing effect. Pag tayo po ay nananatili sa ating Panginoong Jesucristo, merong epekto ng paglilinis. Merong epekto ng paglilinis. At ano yon? Sabi sa verses 2 and 3 ay ganito. Ang bawat sanga na nasa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Isa yon sa cleansing effect. Inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Isa pa rin yun sa cleansing effect. Upang lalong magbunga. Hallelujah. Hindi upang lalong magbunga nga. Hindi ba? Tama po. Iba yung nagbubunga sa nagbubunga nga Purihin ng Panginoon. Kaya sabi sa verse 3,
kayo'y malilinis sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Ayun ang cleansing effect. Isa pa yun sa cleansing effect, na tayo ay malilinis nang dahil po sa salita na sinasalita raw ng ating Panginoong Jesucristo. Meaning, nang dahil po sa salita ng Diyos, malilinis po tayong lahat. Yan yung sinasabi ko sa inyo na in abiding with Jesus Christ, there is a cleansing effect. Kasi hindi naman tayo makakapasok sa kaharian ng langit na marumi po tayong lahat. Can you say Amen? Kaya itong mga salita na nakasulat dito sa talatang 2 hanggang talatang 3, ipinapakita rito ang kahalagahan ng paglilinis ng Diyos sa ating lahat sa pangalan ni Jesus mula po sa kanyang mga salita. Can you say Amen? Kaya magpalinis po tayo. Magpalinis po tayo sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Magpalinis po tayo sa salita po ng Diyos. Wala naman pong makakapasok sa kaharian ng langit na marusing o marumi nang dahil po sa kasalanan, hindi ba? Tama, mga magulang, mga kapatid. Sabi ng Bible 1 John 1:9 hindi ba? Ano sinasabi doon? Na kung tayo po ay humihingi ng tawad, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. And cleanse us from all unrighteousness. Na tayo po ay pinapatawad niya, na tayo po ay nililinis niya sa lahat ng ating mga karumihan sa pangalan ni Jesus. Kaya mga magulang, mga kapatid, tatandaan po natin, walang ibang makapagbabago ng ating buhay, makapaglilinis ng ating buhay, kung hindi po ang Diyos at ang kanyang mga salita sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pangatlo, sa verses 4 to 5, ano po sabi rito? Ano ang dapat nating makita rito? It speaks of fruitfulness. It speaks of fruitfulness. We can do anything and everything if we're not, hallelujah, apart from Him. Dito, sa talatang 4 hanggang 5, ganito po ang sinasabi, kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo, gaya ng sanga, na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, sabi ni Jesus, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So, ipinapakita rito ang kahalagahan ng pamumunga o fruitfulness. Again, kinakailangan po tayong mamunga, mga magulang, mga kapatid. Bakit? Ulitin ko po aking sinabi kanina. We can do anything and everything if we're not apart from Him. If we're not apart from Jesus Christ. Magagawa natin ang anumang bagay, ang lahat ng mga bagay, kung hindi tayo hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba yan ang sinasabi sa Philippians 4 verse 13? I can do all things through Christ, which strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Dahil kay Jesus, dahil sa ating Panginoong Kristo. Can you say amen? Kaya wag tayong hihiwalay sa Kanya. Nang sa ganon, tayo po ay mamunga. At ang bunga na nais po ng Diyos sa ating lahat
pangalan ni Jesus ay yung bunga ng Espiritu Santo. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Napakahirap pong mawalay sa Diyos. Napakahirap pong mawalay sa Panginoon. Narinig niyo yung pag-uusap namin ng inaanak ko? Ha? Alam niyo naman sa bansang Japan, hindi naman popular dyan ang Bible. Hindi naman popular dyan ang salita ng Diyos. Pero, tignan niyo po yung naging pag-uusap namin. Oh. Matagal kong tinuruan yung mga batang yan sa payatas. Kasama na yung inaanak ko. Hallelujah. Batang-bata pa lang yan, ay naroon na ako sa payatas. Purihin ang Panginoon. Naroon na kami sa payatas. Kasama ko pa yung isang kapwa ko rin lingkod dyan. Pero syempre, ang abang lingkod na ito, hallelujah, purihin ang Panginoon. Almost 33 to 34 years na yata ako dyan sa payatas. Hindi ako nagkakamali. Ganun na ako katagal. Mga bata pang lahat, yung mga batang inaalagaan ko dyan. Ngayon, nagsipagtandaan na, may pamilya na, may asawa na yung iba. Tapos may mga batang sumisibol na naman. At yung mga datihan ng dumadalo ng mga elders na dyan. Hallelujah! Hanggang ngayon po, hanggang ngayon, nagsasama-sama pa rin kami. Hindi pa rin namin iwinawaglit. Hindi pa rin namin inilalayo ang salita ng Diyos sa isa't isa. Sa pangalan ni Jesus. Kasi nga, napakahirap mahiwalay, napakahirap mawalay sa Diyos. Anong mangyayari? Di ba? Hindi tayo mamumunga. Hindi tayo mamumunga pag tayo ay lumayo sa Diyos. Sabi ng Bible, apart from me, you can do nothing. Paghiwalay tayo sa Diyos, paghiwalay tayo sa ating Panginoong Kristo, wala naman tayong magagawa hindi ba? Purihin ang Panginoon. Kanina lamang po, nag-practice ako muling magmotor. Kasi nag-aral ako magmotor. Kasama ko yung bayaw ko, saka yung pamangking ko. Hallelujah. Bago ko start yung motor, ang tagal kong naka-permis. Ang tagal kong naka-permis, nagpe-pray ako. Sabi ko sa Lord, Lord, samahan mo po ako. Baka magkamali na naman ako ng hallelujah, ng hawak sa silinyador ng motor, mapatakbo ko na naman yun ng matulin at baka sumadsad na naman ako. Ito nga yung unang inabot ko nung unang pag-aaral ko. Pero kanina, yung bayaw ko sa kayong pamangking ko, kasama ko, bago ko magpatakbo, kinakausap ko si Lord. Kasi ayokong magmalaki, ayokong magyabang sa Diyos sa pangalan ni Jesus na kaya ko to Lord, kayang-kaya ko tong manehuhin, kayang-kaya kong i-drive ito. Hindi po. Bilang lingkod, kailangan ina-acknowledge natin si Lord. Ina-acknowledge natin si Jesus. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating iniisip, ano man ang ating sinasabi, dapat huwag tayong papayag na malayo tayo sa Diyos, na mawala tayo sa Diyos. Dapat binibigyan natin sila ng honor. Hallelujah! Can you say amen? Dapat tayo ay laging lumalapit sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Anuman, inuulit ko, anuman ang ating ginagawa, iniisip at sinasabi, nang sa gayon, tayo pong lahat ay gagabayan ng Diyos, bibiyayaan ng Diyos. Hallelujah! Dadaloy yung bunga na nararapat o naaangkop para sa ating lahat. Hallelujah! Sa tulong at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Ayos na ayos yung pagmamaneho ko kanina. Hindi ako natumba. Hindi ako natumba sa kapurihan ni Lord. Talagang biyaya ng Panginoon. Marunong na tayo. Bagamat student permit pa lang po ako sa kapurihan ni Lord. Student permit pa lang yung hawak ko. Hindi pa ako pwedeng magmaneho na wala akong mga kasamang talagang mga professional na, ika nga. Pero talagang salamat sa Diyos, salamat kay Lord. Ang tagal kong nakatahimik na ganyan. At hawak-hawak ko
tawag dito, yung manibela ba ng motor ang tawag doon? Basta yun na yun. O, bago ko pinatakbo, tumawag muna ako kay Jesus na ako'y samahan niya, na ako ay gabayan niya sa pagmumotorsiklo. Hallelujah. At salamat po talaga sa Diyos. At tayo po'y natututo. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say, Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Bagamat dun sa 4-wheel drive kanina, nanibago ako sa van namin. Nanibago ako eh. Iba kasi itong van namin, iba yung pinagamit sa akin sa driving school na van at saka kotse. Kaya purihin ng Panginoon. Hindi ako masyadong nagtagal. Pero sabi ko sa mga inaanak ko, sabi ko sa mga nag-aaral ng discipleship, sabi ko, mga anak, mas gusto ko yatang magmotor. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Mas maganda ang O yung iba, takot na takot sa motor. Pero ako po, sa kapuran ni Lord, hindi po ako nininervyos sa motor. Mas nininervyos pa ako sa 4-wheel drive. Purihin ang Panginoon Diyos. Sa totoo lang, mas gusto ko magmotor. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, purihin ang Panginoon. Yes, Lord. Salamat po. Sinishare ko lang po yan para malaman nyo rin yung aking day-to-day activities. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Pagka wala ako sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, at nasa ganun po, maipanalangin nyo ako, ha? Mga magulang ko at mga kapatid. Minsan pa, purihin po natin, palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. Sabi nga ng Bible, Acts 17:28, sabi niya, in Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Pag wala tayo sa Panginoong Yesus, pag hiwalay tayo sa ating Panginoong Kristo, anong saysay ng talatang in Him we move, in Him we live, in Him we have our being? Hindi ba? Kaya nagkakaroon ng saysay yun. Yung Acts 17:28, pag tayo po ay laging nakapirmis, nananatili tayo sa Diyos, nananatili tayo sa Panginoong Kristo, nananatili tayo sa salita ng Diyos. Kaya masasabi talaga natin with conviction, in Him we move, in Him we live, in Him we have our being. Balik tayo natin, in Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Pang-apat, nasa verse 6. Ano po sinasabi rito? It speaks of eternal damnation. It speaks of eternal damnation. But, merong but. But if we abide in Christ, it speaks of eternal and genuine salvation. Ayan. Paghiwalay tayo sa Panginoong Yesus, ang mararanasan po ng mga taong hiwalay sa Panginoong Yesus sa araw po ng paghuhukom, hallelujah, eternal damnation yan. Yung walang hanggang dagat-dagatang apo yan. Kung sobrang init na rito sa Pilipinas, init na tayo, di lalo na sa dagat-dagatang apoy, yung walang hanggang apoy, walang hanggang init, mas mainit doon. Mas mainit doon, mga magulang, mga kapatid. Naintindihan po natin? Pero kung tayo po ay nananatili sa ating Panginoong Kristo, sumusunod tayo sa Diyos, sumusunod tayo sa salita ng Diyos, iba naman ang ibig sabihin niyan. It speaks of eternal and genuine salvation. Mararanasan naman talaga natin yung walang hanggan at genuine o talagang totoong kaligtasan o pagliligtas ng Diyos sa ating lahat sa pangalan ni Jesus. Amen? Saan po nakasulat yan? Sa John chapter 15 verse 6. Sabi po rito, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga. It speaks of eternal damnation. At matutuyo, sabi rito, at mga titipunin at mga iahagis sa apoy at mga susunog. Napakainit lalo doon.
Mas mainit dyan sa ibaba. Nakuha po natin, mga magulang, mga kapatid, mas mainit. Kaya wag na tayo magreklamo sa init dito sa Pilipinas. Mag-pray tayo kay Lord para biyayaan tayo ni Lord. Wag nang paabutin hanggang Mayo ay matanggap natin yung biyaya ng ulan. Sa pangalan ni Jesus. Alam nyo, pwede namang mabago ang sitwasyon ng panahon ayon sa ating pagdarasal at pananalangin. Pag nakita naman ni Lord, hallelujah, ang ating mga nasa, purihin ng Panginoon, na tayo po ay nagnanasa ng ulan o lamig upang mapawi ang init ng panahon. Sabi ng Bible, ang sino mang nananalig ay hindi mabibigo. Can you say amen? Purihin natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Ano po ba yung sinasabi rito? Tapos na bro yung cataract surgery. Thank you, Lord. Please include me in your immediate prayer o immediate healing. Thank you po. Sige po, Sister Tess, ipagpapray ko po patuloy ang mata nyo. Again, mga magulang, mga kapatid, So sa verse 6, huwag tayong lalayo. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Huwag tayong lalayo sa Panginoong Jesucristo. Huwag tayong lalayo sa salita ng Diyos. Kasi, ayan ang ating pupuntahan. Ang tinutukoy na po rito ay walang iba kundi dagat-dagatang apoy na po ito, apoy, sabi rito, at mga susunog. Di sobrang init na nun. Apoy at mga susunog. Sino makakaranas nun, mga magulang, mga kapatid? Di yung hiwalay sa ating Panginoong Jesucristo, yung hindi sumusunod sa Diyos, yung hindi ipinamumuhay yung salita ng Diyos, yun ang makakaranas. Pero pag ikaw sumusunod, pag tayo nananatili kay Jesus Christ, we abide in Him, we stay in Him, we remain in Him, tapos talagang ginaganap natin, isinasabuhay natin ang mga salita ng Diyos. Sinasabi ko naman sa inyo, mararanasan natin ang tinatawag na eternal and genuine salvation. Hallelujah! By the grace of God, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say amen? Hindi ba? Napakasarap mag-aral ang salita ng Diyos. Napakasarap pag-aralan ang mga salita ng Panginoon, lalo na pagka bine-verse by verse o word for word o tinatawag nating expository preaching o yung iba ang ginagamit pagka talagang maipapaliwanag yung bawat letra, verbatim, yung tinatawag na verbatim, word for word. Hallelujah! In Jesus' mighty and powerful name. Again, sa Diyos pong papuri, sa Diyos pong pagluwalhati. Ngayon, pumunta tayo sa panglima. Ito ang panglimang pagninilay. Ito ang panglimang benepisyo. Pag tayo po ay nananatili sa Panginoong Jesucristo, ano po? Prayers and wishes will be answered by God if we continue to abide, remain, or stay in Him. Isulat nyo yun. Panglimang benepisyo, prayers and wishes will be answered by God if we continue to abide, remain, and stay in Him. Yung ating mga panalangin, yung ating mga minimithi, ayan, kung meron tayong mga wishes sa buhay na ito, ay sasagutin ng Diyos. Matutugunan tayo ng Panginoong Diyos kung tayo po ay mananatili sa Kanya. Kung tayo po ay hindi lalayo sa Kanya. Kung tayo po ay magpapatuloy na nakakabit sa puno ng ubas, nakakabit sa ating Panginoong Jesucristo bilang puno ng ubas, nakakabit sa Diyos Ama bilang siyang vine dresser o magsasaka. Naintindihan po natin, mga magulang, mga kapatid, ito ang kainaman ng expository preaching. Ito ang pinaka-paborito ko talaga sa lahat Ito ang minamaster ko, ika nga, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa kapurihan ni Lord. Yung mag-expose ng mga salita ng Diyos. Hindi yung mag-expose ng mga kung ano-anong kwento tungkol sa tao.
Ayokong maging chismoso, ayokong maging marites, ayokong expose ang buhay ng iba-ibang tao. Hindi yan ang aking porte. Ang porte ng abang lingkod na ito sa biyaya ng Panginoon. Narinig mo ba yon, Tatay Lino Angeles? Ayan, magandang hapon sa iyo, Tatay Lino Angeles. Anong porte, anong minamaster mo, brother? Yung expose ang salita ng Diyos, yung isiwalat, isaysay, hallelujah, ipamahagi ang mga salita po ng Diyos. Yan ang dapat nating i-master. Yan ang dapat nating i-master. Hindi ba, Tatay Lino? Hindi ang kwentong kutsero, hindi ang kwentong barbero, hindi ang kwento ng iba't ibang mga tao. Magiging chismosa pa tayo niyan eh. Ayaw natin magmarites. At kung meron man tayong imamarites, ay walang iba kundi ang mga salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Nang sa ganoon, itong mga prayers natin, itong mga wishes natin, pag tayo po'y mananatili sa Diyos at sa Kanyang mga salita, ay ipagkaloob, ibigay sa atin ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban sa pangalan ni Jesus. O purihin natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Can you say amen? Saan nakasulat yung limang pagninilay natin, mga magulang? Nasa verse 7, no? John 15:7. Sabi rito, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. And it shall be done unto you. Ang tagal ko pong pinapangarap, ang tagal kong pinapangarap, ang tagal kong nagpe-pray na hari nawa dumating sa aking buhay, matuto akong magmaneho, matuto akong magmotor. Ang tagal kong pinangarap yan. Sa totoo lang, ang tagal kong hinihingi yan sa Diyos na bigyan niya ako ng biyaya na makapag-enroll sa Bible School. Bigyan niya ako ng tawag dito, ng kaloob, ng pinansyal. Ang mahal-mahal na po ngayon mag-aral sa driving school, mga magulang, mga kapatid. Napakatagal. Akalain nyo sa edad kong ito? Sa edad kong ito, lagpas na tayo sa kalendaryo. Lagpas na sa kalendaryo. Hallelujah. Kayo na po ang bahalang mag-isip kung ilang taon na ako. Siyempre, yung mga nakakakilala sa akin, alam na nila kung ilang taon na ako. Yung mga hindi pa nakakakilala. Ang tagal ko pong pinipray. Yan ang isa sa wishes ko. Ang magmaneho, matutong magmaneho ng 4-wheel at saka 2-wheel. Akalain ba naman ninyo? March, buwan ng Marso, nagtok ako sa Christ the King. Araw ng Sabado, sabi ko sa mga kapatiran, bukas, araw ng Linggo, mag-e-enroll ako sa driving school. Ipag-pray nyo ako, ha? Aba, sinabi ko lang po yun, pero sa totoo lang, nung una, nag-iisip ako, nagdadalawang isip ako. Pero dahil nasabi ko na, wala nang urungan. Nasabi ko na na-testify ko na naipatotoo ko na na mag-e-enroll ako. So, nag-enroll po ako noon. Nung araw ng Linggo, kung di ako nagkakamali, March 19, March 20 yun, hallelujah. Purihin ng Panginoon, March 21, nilakad ko yung aking what you call this, student permit. Nakuha ko po kagad by the grace and help of God. Sandaling-sandali lang. Magamat nag-undergo po ako ng tawag ito, medical. Chinek yung aking mata kung malinaw pa ba o malabo na. Hallelujah. Hindi ko nagkukwento yung kung ano man mga nangyari. Basta gusto ko lang po sabihin sa inyo, ang tagal kong pinapangarap, ang tagal kong wini-wish kay Lord, matuto kong magmaneho ng 4-wheel, ng 2-wheel drive. Hallelujah. Sa tulong at biyaya ng Diyos, talaga pong natuto na tayo, marunong na po tayo. Hindi ko sinasabing marunong na marunong, pero marunong na rin po sa biyaya ng Panginoon. Talagang ipinagkaloob ni Lord. Ipinagkaloob po ng Diyos. Hari nawa, malakad ko, magkaroon na ako ng tinatawag na non-professional license by the grace and help of God. Bakit po nangyari yan?
Dahil po yan sa pananatili kay Lord. Kasi kung wala naman ako kay Lord, hindi ko naman gagawin yan na mag-aral. Kung wala ako kay Lord, hindi ko gagawin yan. Bakit ako mag-aaral magmaneho? Wala naman ako kay Lord. Pero dahil na kay Lord ako at ay ni-encourage ako ng mga kapatiran, sabi sa akin, ikaw pa, kasama mo si Lord, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ayun, na-encourage po ko. Hallelujah, purihin ang Panginoon. And the rest is history. Praise God. Kanina nga, yung huling-huling pagmamaneho ko, kanina lang umaga. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ano sinasabi rito ni Tatay Lino? His only words. Ayan, whom we accept it. Tama po yan. Should and must. Tama po yan, Tatay Lino. Hallelujah. Share the goodness and fruitfulness. Amen and amen, Tatay Lino. Talaga naman. Purihin ang Panginoon. Saan ka pa pupunta? Lalayo ka pa ba kay Lord, mga magulang, mga kapatid? Aalis ka pa ba sa Diyos? Lalayo ka pa ba sa ating Panginoong Kristo? Wag na po tayo mag-attempt ng ganyan. Purihin ang Panginoon. Dapat mas lalo tayong magpursige. We need to stay, remain, abide in Him. Hallelujah. Stay connected. Hallelujah. In Him. Purihin ang Panginoon. Can you say amen? Kailangan. Lagi tayo merong connection sa Panginoon para yung ating panalangin, yung ating mga wishes will be answered by God. Yan if. Yan if we continue, if we remain, if we stay, we abide sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Loobin ni Lord, makabili ako ng bagong motorsiklo. Purihin ang Panginoon. Pagkakaloob ni Lord yan. Purihin ang Panginoon. Yung 4-wheel drive, hindi na kailangan. Dito lang sa bahay. Marami ng 4-wheel drive dito. Purihin ang Panginoon, mga kapatid ko. Praise the Lord. Pwede ko namang gamitin yan. Mga binata at dalaga naman sila. Yung motor, yan. Loobin ni Lord. Isama niyo ako sa panalangin, magkaroon ako ng sarili kong motorsiklo, Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. By the grace and help of God. Isa yan sa prayer request ko. Kayo ba? Meron kayo prayer request? Lakihan nyo ang prayer request nyo. Lakihan nyo ang wishes ninyo. At kung kalooban ni Lord, mga magulang, mga kapatid, as we stay in Him, abide in Him, remain in Him, hallelujah, at sa kanyang mga salita, pinapamuhay natin ito, tinatanggap natin ito, pinapanaligan natin ito, mga magulang, mga kapatid, tiyak na tiyak, may gagawin, may ginawa na ang Diyos sa inyong mga buhay. Kasama na yung pang-araw-araw na tayo po ay ligtas, na tayo po ay iniingatan, na tayo po ay ginagabayan, na tayo po ay pinoproteksyonan ni Lord sa araw-araw na buhay na ito, lalong-lalo na po sa panahon ng tag-init. Hallelujah! Maranasan natin ang lamig o ang ulan. Purihin ka, Panginoon. At kiniklaim po natin yan na wag nang umabot pa. Wag nang umabot pa sa buwan ng Mayo, maging tag-ulan na. Hallelujah! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! And last verse, huling-huling talata. Huling-huling talata, ito po yung pang-7. Much fruit is given. Much fruit is given. In what manner? Pag tayo po ay patuloy na naging disciple ng ating Panginoong Jesucristo. Isulat po ninyo yan. Ano po sinasabi rito? Walang imposible kay Lord, sabi ni Sister Rosie Paximen. Ito yung taga Iloilo na bless nung Huwebes Santo, Biyernes Santo, at nagtuloy-tuloy na siyang nanonood sa live stream. Taga Iloilo yan, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Pinagaling na yan ng Panginoon. Hallelujah. Much fruit. Mas maraming bunga pa ang ipagkakaloob ng ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus pag tayo po
ay nananatiling mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Bakit po sinabi yan? Sa John 15 verse 8, last verse. John 15 verse 8. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y, sabi rito, magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging mga alagad. Much fruit is given and will be a disciple of Jesus Christ. Yan ang panghuling benepisyo sa ating talakayan. Pakisulat pong muli. Much fruit is given and will be a disciple of Jesus Christ. Hallelujah. Sabi sa salitang Ingles, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. Mga magulang, ano gusto nyo? No fruit? More fruit? Or much fruit? Tapos, tayo po ay patuloy na magiging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Naintindihan po ba natin yan, mga magulang, mga kapatid? Purihin po ang Panginoon Kailangan po tayong lahat, magkaroon tayo ng kumpiyansa sa Diyos, kumpiyansa sa ating Panginoong Hesukristo, na daluyan niya tayo ng mas marami pang bunga. Mas marami pang bunga. Ayan ang pangako niya Sa verse 8, nakakaintindihan mga magulang, mga kapatid? Kaya hinihikayat ko po kayong lahat, wag na wag kayong lalayo sa Diyos. Kahit ano pa hong mangyari, wag na wag kayong lalayo sa ating Panginoong Hesukristo at sa salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Kahit ano pang mangyari, mga magulang, mga kapatid. Can you say Amen? Dahil nasa salita po ng Diyos, nasa Diyos po ang katatagan, ang kasiglahan, ang kaligtasan, ang kagalingan, ang katagumpayan ng ating mga buhay sa pangalan ni Jesus. Can you say Amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya mapapansin po ninyo, nagpapasalamat po ako sa FB page natin. Meron na po tayong 2 reels. Akalain nyo, pati po si brother, si pastor, may reels na rin. May reels na rin po ako dyan. Panoorin po ninyo yung aking 2 reels na nariyan po sa ating FB page. Purihin ng Panginoon. Biro nyo yan? Hindi yan reels na kung ano-ano mang mga kamunduhan na reels na yan Hindi po. Yang reels natin, salita po ng Diyos yan. Galing po yan sa preaching nung Huwebes Santo at saka nung Biyernes Santo. Kaya panoorin po ninyo yung mga reels po natin na yan Mga magulang, mga kapatid, tangkilikin po natin ang ating sariling atin. Hallelujah. Bago ang iba, tangkilikin natin ang salita po ng Diyos. Can you say Amen? Sa ganun po, pare-parehas tayong biyayaan. Parehas tayong tumanggap ng favor. Hallelujah sa ating buhay na Diyos sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Kaya salamat po. Salamat talaga sa ating pong FB page na ito na tinatangkilik po ng marami NCR, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga iba't ibang mga bansa na naaabot po ito. Hallelujah. O naaabot ang programang ito sa pangalan ni Jesus. Kaya salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Ginagamit po ang ating FB page. Maraming pong salamat sa mga nagla-like, nag-share at nagko-comment. Mga magulang, mga kapatid, gawin po nating viral ang salita po ng Diyos. Na sa ganun po, pare-parehas tayong mamunga ng marami at pare-parehas tayong patuloy na maging mga disipulo o alagad ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa huling talata na ating pong binasa at pinagnilay-nilayan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya dadako na po tayo sa ating conclusion. Kaya nga mga magulang,
kung gusto po nating maranasan ang mga benepisyo ng ating Panginoon, kailangan nating manatili sa Diyos sa pangalan ni Jesus, sapagkat sa ating pananatili ay dito natin mararanasan ang mga mabubuting benepisyo ng Diyos sa pamamagitan o sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating buhay na Diyos. Nawa po kayong lahat ay napagpala ng mga salitang inyong narinig sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. So tayo po dadako na sa ating pong panghuling panalangin. Kukunin ko lang po yung listahan ng mga nagpapapray po sa akin parate sa programang ito. Praise the Lord. I-off ko lang po itong aking tablet para magamit po sa susunod na linggo. Purihin po ang Panginoon. Kayo pong lahat na lagi pong sumusuporta sa programang ito. Pakishare nyo po ang live stream na ito, mga magulang, mga kapatid. Na sa ganun po, lumaganap, maging tanyag ang mga salita po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Let us pray. Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy ka po naming niluluwalhati, pinapupurihan, dinadakila, pinararangalan po namin ang iyong pangalan. Tunay nga po, Panginoon, apart from you, we can do nothing. Kaya akin pong ipinagkakatiwala ang lahat ng mga nanonood dyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito, sa lahat po ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment, sa lahat po ng mga kapatiran o kasambay sa pananampalataya na lagi pong sumusuporta sa gawain ito, anuman po ang kanilang mga prayer request, anuman ang kanilang mga desire, anuman ang kanilang mga nasa o wishes, Lord, ayon sa aming pinag-aralan, masasagot mo ang aming mga dasal, ang aming mga wishes na ito. Kung patuloy kaming mananatili sa iyo, isinasabuhay namin ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Kaya, Ama, maraming pong salamat sa pagtugon mo na po sa kanila, sa pagsagot mo sa kanilang mga dasal at panalangin in all areas and aspects of their lives. Again, in Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po sa iba't iba mga churches, community, ministry na lagi rin pong nanonood sa akin. Mga kapwa ko po lingkod na nanonood po sa akin, O Lord, maraming pong salamat na sila may inaabot mo na iyong mapaghimala at mapagpalang mga kamay. Hallelujah! In Jesus' mighty and powerful name. Lord, salamat. Salamat po, Lord. Salamat na iniunat mo na ang iyong kamay sa buhay ng bawat isa. In cures, signs, wonders, and miracles to be worked in the holy servant name of Jesus. Ganon din po, akin pong ipinapanalangin ang buhay ni Nanay Emmy, ang kanyang pamilya na nasa Estados Unidos, yung ibang members ng family niya na nasa Canada, yung iba po nasa Payatas, yung iba po nasa Bulacan. Lord, patuloy mong abutin din po ng iyong mapagpalat, mapaghimalang kamay ang buhay po ni Nanay Emmy, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Lord God, again, daluyan mo po silang lahat ng kagalingan, kalakasan, kasiglahan, at katagumpayan ng kanilang mga buhay. Saan man po sila naroroon sa pangalan ni Jesus. Ganon din po si Ate G, ang kanyang mister and family, si Ate Pe, ang kanyang mister and family, si Ate Mila, ang kanyang mister and family, si Ate Adele, ang kanyang mister and family. Hallelujah! Ito pong kapatid ni Sister Tess, yung kanyang ate, yung kanyang anak, O Lord, at gano'n din po siya. Salamat po, pinagaling mo na silang lahat, pinalakas mo na po silang lahat. Sa pangalan ni Jesus, si Major Lim at ang kanyang pamilya, ang hipag po ni Sister G. Gano'n din po, ang buong family po nila, ang kapatid po ni Sister G na
taga Bulacan, si Daddy Louie and family, si Brother Bernie and family, si Tita R at ang kanyang mister and family, si Sister Lisa and family, si Sister Teresa and family, si Sister Vivian Bisco, ang kanyang mister at ang kanyang pamilya, si Sister Maria Baricuatro at ang kanyang pamilya, si Mami Glo Manalastas, ganun din po yung kanyang dikong, yung kanyang ateng, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, si Brother Mervin po, salamat, pinagaling mo na rin po siya. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, silang lahat, sa pangalan ni Jesus, kay Ate Evelyn at yung mister niya at ang buong family po niya, kay Sister Edlyn, Lord God, ang kanyang mister at ang kanyang mga anak na nariyan po sa Japan, kasama na po Lord, si inaanak, si Saysay, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po Lord, si Ate Tess, at si Major Simon Sancho and family. Salamat po, yung mata ni Sister Tess ay patuloy mo nang inaayos, binibigyan mo na po ng liwanag, at patuloy na kagalingan ng kanyang mga mata. Kasama na po, again, ang buong pamilya niya in all areas and aspects of their lives, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Engineer Boy Maralas. Hallelujah, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas at sa buong Maralas family, kay Sister Rhea, dyan po sa Estados Unidos, sa kanyang mister at sa buong family niya, sa US, at ganoon din po sa Lagro, kay Sister Adele Tordesillas na lagi pong nanonood sa programang ito. Salamat po Lord. Siya lamang o isa lamang siya sa laging nanonood na aking pong nakasama. At ginamit mo rin po ako sa buhay niya, Lord, nung kami po yung magkakasama pa. At nagpapasalamat po ko, lagi po siyang sumusuporta at nanonood sa gawain ito. Pagpalain mo at biyayaan ang kapatid namin ito, Lord, dyan sa Australia, maging yung mga mahal niya sa buhay na nasa West Avenue. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po kay Sister Merlin Canto, dyan po sa Belgium. Yung kanyang anak na si Noynoy na sumasakay po ng barko, at yung kanyang anak na nurse na nasa London, at yung buong family niya Lord, maraming pong salamat. Sila may tinutugon mo at binibiyaan mo sa lahat ng larangan ng kanilang buhay, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Oh yes, oh Lord. Ganon din po Lord kay Brother Primitivo and family, yung kanyang may bahay, yung mga anak niya, yung mga apo niya, marami pong salamat. Lalong-lalo na po yung kaisa-isang anak niya at apo niya na nasa abroad. Lord, ang pag-iingat mo, gabay mo, patnubay mo, protection mo, ay sumakanilang lahat. At salamat po sa biyaya na patuloy nilang natatanggap sa araw-araw ng kanilang buhay, sa pangalan ni Jesus. Lord, ipinagpipray ko rin po ang request ni Tatay Lino, complete healing and fast recovery kay Nanay Flor. Yes Lord, I pray kay Nanay Flor, I release healing upon healing, grace upon grace sa buhay po ni Nanay Flor, sa pangalan ni Jesus. At salamat po sa pag-iingat mo sa buong family ni Nanay Flor, sa buong family po ni Tatay Lino Angeles, in Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po kay Ate Doris, kay Kuya George, yung kanilang pag-alis papuntang Estados Unidos. Marami pong salamat. Hallelujah. At patuloy po ng pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan sa buong family po ni Ate Doris, ni Kuya George na nasa US, nasa Mexico, nasa London, at yung iba po nasa Iloilo. In Jesus' mighty and powerful name. Ganon din po kay Sister Ann Cosme Clemente. Maraming pong salamat. Patuloy ko pong dalangin ang kanyang mahal na ina, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid. Lord, salamat po. Pinagaling mo yung bunsong anak niya, at ngayon naman po aming ipinapanalangin yung kanyang panganay na anak na nakakaranas naman po ng iba yung lagnat. I release healing sa batang ito sa pangalan ni Jesus. Ganon din po
sa kanyang bayaw, sa asawa po ng bayaw niya, na kapatid po ni Sister Ann, Lord, lahat po sila ay aking pong pinapanalangin na patuloy po maranasan nila ang kasiglahan at kalakasan na kanilang mga katawan at buhay sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus na taga Nazaret. Ganon din po kay Brother Robert, kay Sister Sheila Cabagnot, at sa buong family po nila, yung mga kasama po nila sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang negosyo. Salamat po, patuloy mong palawigin, palakihin at biyayaan ang business po nila upang sila po ay maging blessings sa kanilang komunidad, sa church na kanilang kinaaniban at kinabibilangan, at gano'n din po sa bawat members ng kanilang family sa pangalan ni Jesus. Salamat din po, O Diyos, sa buhay ni Mamiyo and family, kay Lance Jeyus Umali, healing sa kanyang katawan at buhay. Hallelujah. Maging kay Sister Rose, kay Brother Jong, na aking mga kapatid. Salamat po. Both of them are healed. Both of them are healed in the mighty and powerful name of Jesus. Ganon din, patuloy na kalakasan, karagdagang buhay sa aming mahal na ina. Hallelujah. Again, sa lahat ng mga kapatid ko, sa lahat ng mga bayaw ko, sa lahat ng mga pamangkin ko, maraming pong salamat. Sa lahat po ng mga biyaya, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagliligtas ay patuloy na sumasa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Ganon din po sa buong Payatas chapter. Hallelujah. Yung mga elders po namin dyan, yung mga kabataan po namin dyan sa Payatas, ganon din po sa buong Iloilo chapter, dyan po sa Kalayaan, sa Holy Spirit, sa Batasan, ang mga taga Tondo chapter, ang mga taga Leganis, Iloilo chapter, ang mga taga Lagro community, ang mga taga Jesus is Wonderful Ministry, ang mga taga New Life community dyan po sa May Paho, kay Ate Biring dyan po sa May Paho, Caloocan and family. Hallelujah. Sa lahat po ng mga kaklase ko, sa lahat po ng mga kabatchmates ko, sa lahat po ng mga kumpare ko, sa lahat po ng mga kumari ko na lagi pong nanonood sa programang ito, sa lahat po ng mga sumusuporta sa gawain mong ito, O Diyos, sa live stream na ito, maraming pong salamat again sa lahat ng mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment, maging sa lahat ng mga kabataan na nag-undergo po ng discipleship sa pamumuna po ni Sister Jessa. Maraming pong salamat. Sila man po ay tinutugon mo at binibigyan mo ng karunungan at kaalaman, at hari nawang matapos nila ang pag-aaral nilang ito, na sa ganon sila po ay maging full-fledged ng mga preachers, ng mga full-fledged ng mga co-preachers po namin, o maging mga co-preachers din po namin silang lahat. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, maging kay Brother Elmer Paboriques at kay Sister Nene Pascual, na aking po makatuwang sa social media ministry. Salamat din po, Lord, na itong mga kabataang ito ay patuloy mo rin pong binibiyayaan at binibless mo po sila at yung mga family po nila in all areas and aspects of their lives sa pangalan ni Jesus. At amin din pong ipinapanalangin si Lolo Felix Pascual, si Lola Nemi Pascual. Hallelujah. Maraming pong salamat na sila man po ay pinagpapala mo sa edad nilang ito. Patuloy po karagdagang buhay sumasa kanila. In Jesus' mighty and powerful name. Sa lahat po na may kaarawan ngayong buwan ng Abril, maraming pong salamat, O Diyos. Sila man ay inaabot mo na iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus. At amin din pong ipinapanalangin ang bawat pamilyang Pilipino here and abroad, ang aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, ang lahat po ng mga namumuno sa pamahalaan, ang lahat ng mga namumuno sa lokal at nasyonal. Hallelujah. Lahat ng mga gabinete ng administrasyong ito, Lord, I pray for wisdom and knowledge upang yaon lamang angkop at nararapat nilang gawin ang mangyari, ang maganap sa bawat pamilyang Pilipino here and abroad, in Jesus' mighty and powerful name. Hallelujah. Yes, O Lord.
Yes, O God, patuloy na nakalakasan, katatagan at kagalingan po sa buong pamilya. Ito po si Sister Nemia Punsalan Salibio. Yan. Lord, kung ano man po yung request niya, mga request ng mga magulang at kapatid na nagko-comment po rito, maraming pong salamat. Sila pong lahat, kami pong lahat ay tinugon mo na at sinagot mo na sa aming mga dasal at panalangin. We are thankful and grateful that all of us are blessed, redeemed, saved, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, blessed, accepted. Hallelujah. And most especially, all of us are valued and loved by you, God, in the mighty and powerful name of Jesus. In the mighty and powerful name of Jesus. Kaya aming Ama, maraming pong salamat sa umagang ito, sa hapong ito, sa gabing ito, na kami po ay tumanggap na ng makaisandang biyaya, pagpapala, ang iyong pagliligtas, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapagaling, ay amin na pong natamong lahat in all areas and aspects of our lives. Again, in Jesus' mighty and powerful name. Kaya maraming pong salamat. Inaangkin po namin ang lahat ng ito mula sa iyong mga salita, Romans 10:11. As the scripture says, anyone who has faith will never be put to shame. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Maraming pong salamat sa inyong lahat, mga magulang, mga kapatid. Minsan pa, meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. I-hit nyo lang po yung notification bell para po nano-notify po kayo pag meron po tayong bagong upload. At meron din po tayong FB page, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. Mag-follow po kayo, mga magulang, mga kapatid. At meron po tayong sabayang pananalangin. Kami pong lahat ng mga taga Jesus Wonderful, mga taga New Life Community, ay nagpe-pray po ng sabay-sabay tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Kayo pong lahat na nanonood sa amin, kung gusto po ninyong sabayan kami sa pagpe-pray namin ito sa naturang oras na aking nabanggit, welcome po kayong lahat na sumabay. At kung gusto po naman ninyo kaming imbitahan, kami po mga preachers, ang abang lingkod na ito, dyan po sa inyong mga churches, community, ministry, kahit saan pa ho yan. Kahit saan pa ho yan. Kahit po sa ibang bansa. Hallelujah. Sige lang po, mag-message lang po kayo, mga magulang, mga kapatid, at kami po ay makakarating by the grace and help of God sa pangalan ni Jesus. Sa tulong po, hallelujah, sa biyaya po ng Diyos, hallelujah. Amen. At mga magulang, mga kapatid, nais ko lang pong sabihin po sa inyo, nais ko pong ipaalala sa inyo na nawa po, i-share po ninyo itong ating pong live stream. Gawin po nating viral ang mga salita po ng Diyos. At maraming pong salamat sa buhay po ng mga kapatid natin, sa buhay po nila Sister Lumen Maralas, Mami Papin, Sister G, na siya pong katuwang ng abang lingkod na ito, na namumuno, namamahala sa ministeryo at komunidad na aming kinaaniban. Ganun po sa aming pagdarasal at panalangin. Hallelujah. Salamat po. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. At sa buhay po ng bawat isa na lagi pong nagsusupport, na lagi pong nagpe-pray, na lagi pong nanonood sa programang ito. Maraming pong salamat sa inyo pong lahat. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At tanggapin po ninyo ang benediksyong ito. Sumainyo ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless, God speed, God heals, God saves, God reigns, God provides, God with us. Hanggang sa muli,
araw po ng linggo, alas 5 po ng hapon. Magkita-kita po tayo, mga magulang, mga kapatid, sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus Wonderful Ministry, at ng New Life Community sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Maraming pong salamat. Hallelujah. Bye-bye po. Bye-bye.